Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang isinagawang pagsusunog ni Binance dito po kay Lunsi sapagkat sila ay nagsunog po ng 1.7 billion na amount ng Terra Classic or Lunsi tokens. Ngunit kasabay po niyan ay bumagsak pa rin ang presyo ni Lunsi sa ilalim po ng presyong 30 digits 1. Kaya yan, hindi po nakatulong yung malaking pagsusunog ni Binance dito kay Lunsi para umangat sapagkat yan po talaga, ang buong crypto market po talaga ay nakakaranas ng matinding pagbagsak or downward pressure. Bumabagsak po talaga lahat. Kaya maski ang pagsusunog ay wala itong epekto. Hindi talaga kayang baguhin ng pagsusunog lamang ang trend direction ng isang cryptocurrency. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Binance has conducted its Terra Classic burn for the month of May, incinerating over 1.7 billion Lunsi in one fell sweep amid a price drop below the structurally significant 30 digits 1 level. Kaya yan na nga. Kada buwan naman po ay nagsusunog po talaga itong si Binance ng Lunsi. Ayan, kasi yan po ang parang si Ginoong CZ noon nung siya po yung siya pa ang nakaupo bilang CEO ni Binance ay naglabas po siya ng pahayag na tutulong po siya. Ayan, na tutulong po siya na bumangon, ayan, or tutulong po siya para makarecover ang naranasang collapse ng Lunsi or Terra Classic sa pamamagitan po ng pagsusunog sa kada buwan dito kay Lunsi. At yung kukunin po nila, kung saan po nila kinukuha yung pagsusunog dito ay yung transaction fee. Yan, dito mismo kay Binance. Kukunin po nila yan sa mga nagba-buy and sell sa kanilang platform. Yan, syempre yung sa Lunsi lamang po, yung mga nagba-buy and sell ng Lunsi tokens. Diyan po nila kukunin. Sa tingin ko ay 50% po yata ay ang kukunin dito na at yan yung kanilang sinusunog. Ayan, itong buwan ng May ay nagsunog po sila ng 1.7 billion na amount ng Lunsi. Ayan, ng minsanan lamang. Kaya ayan, yun nga lang at nakakaranas pa rin ng pagbagsak itong si Lunsi. Ito po yung kanyang chart. Ayan. Nandito pa rin po siya sa ilalim ng ayan, 30 digits 1 na resistance line natin, or ito po ay nagpatuloy na naglalaro dito sa loob ng isang descending channel pattern natin dito. Hindi pa siya nakakaranas or nagkakaroon ng breakout. At kung ito po ay nagkaroon ng breakout sa support line natin dito sa 40 digits 9324 ay posible po siyang babagsak dito sa sunod na support line natin na 40 digits 5483. Ayan. Notably, this 1.4 billion Terra Classic tokens represents 50% of the Lunsi trading fees collected by Binance throughout April. Ayan po pala yung sinasabi ko kanina, 50% nga yung na nakokolekta ni Binance dito sa trading fees ni Lunsi nitong nakalipas po na buwan ng Abril. Yan po yung sinunog nila na 1.4 billion na amount ng Terra Classic. Following the latest transaction, Binance has retained its position as the single largest Terra Classic burner. Kaya yan, dahil po sa isinasagawang pagsusunog na ito ni Binance ay siya pa rin po yung may pinakamataas na exchange na or entity na may isinagawang pagsusunog dito kay Lunsi or Terra Classic. This recent incineration exercise has brought its total burns to 58.93 billion Lunsi since it jumped on the burn campaign.
These assets carry a monetary value of $5.6 million. Kaya yan, mula daw po nung nag-umpisa sa pagsusunog itong si Binance ay umaabot na po. Yan, mula nung nag-umpisa po siya sa pagsusunog dito kay Lunsi hanggang ngayon ay umaabot na po ng 58.93 billion na Lunsi ang kanilang nasusunog. At nagkakalaga po yan ng $5.6 million ngayon. Ayan, laki na rin. Remarkably, Binance burns represent a massive 52.3% of all the Terra Classic tokens burns since the burn campaign went live in May 2022. Kaya dyan po nag-umpisa yung burn campaign dito kay Binance nitong May 2022. Kaya laki na po ng kanilang nasusunog, 52.3%. Ayan, ang kanilang nasunog dito sa Terra Classic tokens na ito. Prominent Terra Classic community figure and Terra C Beta team lead Rex YZ commended the exchange and its incumbent CEO Richard Teng for the sustenance following the latest burn. Ayan, laking pasasalamat daw po ng isang kilalang community figure dito kay Terra Classic. Siya po si Rex YZ. Ayan, laki po ng kanyang pasasalamat dito kay Binance. Ayan, great to see Binance making their monthly burn. Thank you ZZ Binance for setting this up and Richard Teng for maintaining it big. Ayan po yung kanyang pasasalamat dito. Ayan po. Yan yung nabawas sa total Lunsi supply. Kaya yan, isa po itong magandang development kay Terra Classic kung saan ay hanggang ngayon ay malaki po talaga ang tulong or ang suporta ni Binance sa kanya, kung saan ay tuloy-tuloy po yan at mukhang hindi natin alam kung hanggang kailan po yan matatapos, pero yan siguro, yan po talaga siguro ay tuloy-tuloy lamang po siguro yung pagsusunog na ito, burn campaign ni Binance hanggang sa makarecover na po talaga itong si Lunsi. Malamang ay ganyan po talaga yung kanilang balak. Kasi wala naman po silang sinabi kung kailan titigil si Binance sa pagsusunog dito kay Lunsi. Ayan, pero gayon pa man ay maski nagkakaroon ng pagsusunog dito kay Lunsi ay wala pa rin po itong impact. Hindi po natin ramdam yung impact nito sapagkat ang buong crypto market po talaga ay bumabagsak po talaga. Kaya hirap po silang makaangat maski may nagaganap na pagsusunog na tulad nito ay wala pa ring epekto kasi talagang bearish po talaga ang kalagayan ng buong crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.